Sa huling kabanata ng ating kwento, dumating si Chen sa lugar kung saan abalang nakikipaglaban ang iba't ibang grupo ng mga hunter laban sa mga halimaw. Ngunit sa halip na tanggapin ang kanyang pagdating, agad siyang pinagbalingan ng tingin ng dalawang grupo ng mga hunter na tila may masamang balak, mukhang nais nila siyang harangin at atakihin. Subalit sa pagpapatuloy ng kabanata, hindi nakipagsagutan o nakipagbanggaan si Chen, sa halip, mabilis lamang siyang tumakbo palayo. Napamura na lamang ang mga humahabol sa kanya habang hindi makapaniwalang sinusubukan siyang habulin, kahit ang may pinakamataas na agility sa kanilang grupo ay hindi makasabay sa bilis ng ating bida. Hindi nila maiwasang magtaka kung anong klaseng level mayroon si Chen upang maging ganoon kabilis. Ngunit walang pakialam si Chen sa kanilang paghabol, diretso lamang siyang sumulong hanggang sa marating niya ang bungad ng kuweba, na agad niyang winasak upang tuluyang mapigilan ang mga hunter na makahabol pa sa kanya. Matapos noon, tiningnan niya ang marka sa kanyang kamay at tila kampanteng napangiti habang iniisip na ligtas na niyang nakuha ang pangalawang fragment, maging ang Demon Book ay tila namangha sa bilis ng lahat. Ngunit habang mas pinagmamasdan nito ang fragment, mas lalo raw itong nagiging pamilyar sa kanya. Gayunpaman, ngumiti lamang si Chen at nagpa siyang huwag magtagal pa, dahil ang susunod nilang destinasyon ay ang paghahanap ng panibagong fragment. Hindi naglaon, malalakas na sigaw ng kanyang raider ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ngunit sa isang iglap lamang, isa-isang pinabagsak ni Chen ang bawat halimaw na sumubok hamarang sa kanyang landas, mula sa ikatlong fragment, ika-6, hanggang sa ika-11, tila ba wala lamang sa kanya ang lahat, walang kahirap-hirap niya itong nakamit na para bang ordinaryong gawain lamang. Samantala, sa loob ng kampo ng Shenhua, makikita si Miss Lin sa loob ng isang tolda habang seryosong nakatingin sa isang malaking mapa na inilatag ng kanyang tauhan. Habang ipinapaliwanag ng isa niyang kasamahan ang sitwasyon, napansin nilang may kakaiba sa lugar ngayong taon. Sa dami ng kanilang sinaliksik na lair, kakaunti lamang ang kanilang natagpo ang espesyal na demonic beast. Bukod pa rito, bawat lugar na kanilang pinuntahan ay may bakas na ng matinding labanan, na para bang may ibang tao nang naunang dumating at naglinis ng lugar bago pa sila makarating. Dahil dito, hindi maitago ni Miss Lin ang kanyang pagtataka. Napakalapit lamang ng lugar na yun sa kanilang kampo, kaya paano raw nagawang maunahan sila ng iba? Ngunit bago pa man nila lubusang maunawaan ang nangyayari, isang babaeng tauhan ang biglang dumating mula sa labas na halatang nag-aalala. May iniwan daw na kakaibang mga kagamitan sa entrada ng kampo kasama ang isang liham, at malinaw na iniutos na kay Miss Lin lamang ito dapat ibigay. Habang sinusuri ang mga bagay na iniwan, napag-alaman nilang tila isa itong kagamitan na maaaring gamitin upang matuntun ang lokasyon ng mga espesyal na demonic beast. Labis itong ikinagulat ni Miss Lin, halos hindi siya makapaniwala sa posibilidad na may ganitong klaseng bagay. Ngunit makalipas ang ilang sandali ng pag-iisip, tila may pumasok na ideya sa kanyang isipan, walang iba kundi si Chen. Mula naman sa labas, isa pang babae ang nagmamadaling pumasok habang hirap na hirap sa dala nitong mabibigat na kagamitan. Matapos makahabol sa loob, agad nilang napagpasyahang subukan ang kakaibang tool upang malaman kung tunay ba itong makatutulong sa paghahanap ng espesyal na halimaw. Samantala, sa kabilang panig, nagtipon-tipon naman ang mga tauhan at kaibigan ni Chen. Habang may halong pag-aalala, ibinalita nila na hindi lamang storage bracelet ang kinuha ni Zhou Chen, kundi maging ang kanilang Radiance Tracker. Nagsimula silang mag-alala kung paano nila maaabot ang kota ng kumpanya kung maghihintay lamang sila ng walang ginagawa. Ngunit nanatiling kalmado ang isa sa pinakamalapit na kasama ni Chen. Buong kumpiyansa nitong ipinaliwanag na si Chen ay kasalukuyang naghahanap ng fragments, at sapat na raw ang paghihintay dahil siguradong matatapos nila ang kota sa tamang oras. Bagamat may ilan pa ring hindi mapakali dahil wala silang ideya sa totoong plano ni Chen, agad silang pinatahimik ng kanilang leader. Sa halip, binigyan sila ng panibagong utos, ipalaganap ang balitang may lihim na supply channel para sa Golden Radiance Fragments at iparating ito kina Boss Liu, Boss Li, at Boss Sun. Gayunpaman, malinaw ang bilin, kailangang malinis ang galaw at walang sino man ang dapat makaalam kung saan talaga nanggagaling ang mga fragment, lalo na ang kumpanya. Agad namang naunawaan ng kanyang mga tauhan ang sitwasyon at buong katapatan silang nangakong hindi nila sisirain ang tiwala ni Chen. Habang nagmamadaling umalis ang kanyang mga tauhan upang isagawa ang plano, naiwan ang kanilang leader na seryosong nag-iisip, batid niyang hindi palalagpasin ng matatandang tusong negosyante ang ganitong klaseng oportunidad. Sigurado siyang ikakalat at ipopromote ng mga ito ang balita sa tamang oras, at yun mismo ang perpektong paraan upang mailihis ang atensyon palayo sa tunay nilang ginagawa. Sa kabilang panig ng dungeon, sa gitna ng maladisyertong kapaligiran na puno ng alikabok at batuhan, makikitang nag-uusap-usap ang tatlong hunter habang patuloy sa kanilang paghahanap ng fragments. Halatang pagod at frustrado na ang mga ito,
lalo na tila mas lalong nagiging mahirap matagpuan ang mga fragment nitong mga nakaraang araw. Napag-usapan nila ang balitang may mga taong nagbebenta sa labas ng mga handa ng fragments, hindi nila maintindihan kung paano nagagawa ng mga yon na makakuha ng ganoon karaming piraso sa napakaikling panahon. May isa pang ang nagmungkahi na baka mas mabuting bumili na lamang sila upang hindi mahirapan. Ngunit agad yung pinutol ng isa sa kanila. Ipinaalala nitong naglabas na ng mahigpit na abiso ang kumpanya na mahigpit na ipinagbabawal ang pribadong bentahan ng fragments. Kapag nahuli raw sila, siguradong malaking kapahamakan ang kahihinatnan nito. Habang patuloy ang kanilang pag-uusap, hindi maiwasang magtaka ng isa kung paano nakakahanap ng napakaraming fragments ang mga misteryosong nagbebenta gayong imposibleng mangyari yun ng walang radiance tracker. Dahil dito, isang pulang buhok na hunter ang nagtanong kung posible kayang isa rin sa kanilang mga kasamahan ang lihim na gumagawa nito. Ngunit bago pa man sila makapagbigay ng panibagong opinyon, isang boses ang biglang sumingit mula sa kanilang unahan, sang-ayon nito sa kanilang hinala at sinabi pang marahil yun ang dahilan kung bakit bigla na lamang naging mahigpit ang mga nakatataas sa pagsisiyasat. Natigilan ang tatlo, sabay-sabay silang napalingon sa pinanggalingan ng boses, at doon nila nakita ang isang lalaking hunter na kasalukuyang nakikipaglaban sa mga halimaw, halatang ubos na ang kanyang lakas habang mahigpit na hawak ang espada, tila pilit na lamang ipinaglalaban ang kanyang buhay. Ngunit mas lalo silang nanlaki ang mga mata nang mapagtanto nila kung anong klaseng halimaw ang kaharap nito. Mga Shadow Beast, isa sa mga pinakanakamamatay at kinatatakutang nilalang sa dungeon. Sa isang iglap, napalitan ng takot ang kanilang pag-uusisa, wala ni isa sa kanila ang nag-atubiling tumakbo palayo habang kumbinsidong wala ng pag-asa ang lalaking naiwan sa gitna ng laban, para sa kanila, isa na lamang itong bangkay na naghihintay bumagsak. Ngunit ang hunter na naiwan ay hindi na malayang isang Shadow Beast na pala ang mabilis na sumusugod mula sa kanyang likuran, handang tapusin ang kanyang buhay anumang oras. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang matalim na anino ang biglang sumiklab mula sa kung saan. Tumagos ito sa ere na parang sibat ng kadiliman at dumiretso sa halimaw. Labis ang pagtataka ng lalaki nang makitang biglang napahinto ang pag-atake, hindi niya maunawaan kung saan nanggaling ang misteryosong ataking yun. Ngunit ilang sandali pa, isang pamilyar na figure ang dahan-daang lumitaw mula sa alikabok. Si Chen, habang kalmadong naglalakad papalapit, tahimik lamang siyang nagmamasid, napansin niyang hindi nadagdagan ang mga soul points niya, kaya agad niyang napagtanto na hindi pa tuluyang namamatay ang halimaw. Mas lalong kumunat ang kanyang noo nang mapansing ang Shadow Spike na kanyang pinakawalan ay tila dumaan lamang sa katawan ng Shadow Beast at tumarak sa batuhan sa likod nito. Doon niya napagtanto ang isang mahalagang bagay. Ang nilalang na ito ay may kakayahang halos kapareho ng sa kanya. Mula naman sa gilid, agad siyang binigyan ng babala ng pagod na hunter habang papalapit na naman ang isa pang Shadow Beast mula sa kanyang likuran. Ngunit nanatiling kalmado si Chen, hindi man lamang siya lumingon. Sa mismong sandaling sumalakay ang halimaw, mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay at sinalag ang atake gamit ang Shadow Bracelet. Subalit sa hindi niya inaasahan, bahagya pa rin siyang nasugatan sa balikat. Napahinto siya. May pagtatakang sumagi sa kanyang isip, akala niya ay tatalbog lamang ang pag-atake gaya ng dati, ngunit tila may kakaiba sa mga kalabang ito. At bago pa man niya lubos na maunawaan ang sitwasyon, biglang nagsimulang umugang ang paligid. Mula sa harapan, isang napakalaking grupo ng mga Shadow Beast ang unti-unting lumitaw, tila ba sabay-sabay silang nagtipon upang harangan ang kanyang landas. Kasabay nito, mula sa itaas ng bangin ay isang napakalaking nilalang ang dahan-daang nagpakita. Balot ito ng gintong aura na agad nagpabigat sa hangin sa paligid, isa itong boss monster, ang Shadow Wolf King, isang B-rank advanced na halimaw. Nang masilayan ni Chen ang kabuuan ng kanyang sitwasyon, wala siyang ipinakitang kahit kititing na takot o pag-aalinlangan, sa halip, kalmado niyang binuksan ang kanyang inventaryo at inilabas ang kanyang malaking espada, habang mahigpit itong hinahawakan, bahagya siyang napangiti, mukhang mapapatagal siya rito ng kaunti. Agad na sumiklab ang laban. Sabay-sabay na sumugod ang mga Shadow Monster, ngunit nanatiling kalmado si Chen. Itinaas niya ang kanyang Great Sword at buong lakas na hinambalos ang mga alipores ng Boss Monster. Gayunpaman, hindi niya inaasahan ang pambihirang bilis ng mismong boss, sa isang iglap, nasa itaas na ito ni Chen at handang lapain siya. Sa huling sandali, nagawa niyang isalag ang Great Sword sa malakas na kalmot ng halimaw. Dahil sa napakalakas na puwersang damaloy sa espada, bahagya siyang nayanig at napaatras, halos mapasandal sa isang hunter na naroon. Napansin ng hunter na hindi pa tuluyang napupuksa ang mas maliliit na Shadow Beast at kung magpapatuloy ang laban sa ganitong paraan,
tila walang katapusan ang sagupaan. Napagtanto rin ni Chen na tila walang gaanong epekto ang karaniwang pisikal na atake, ipinaliwanag ng hunter na hindi naman immune ng mga shadow beast sa pisikal na pinsala, sadyang napakalakas lamang ng kanilang regeneration, kung mas mabilis ang sunod-sunod na pag-atake kaysa sa bilis ng kanilang paghilom, posible silang tuluyang mapatay. Nang maunawaan ito, hindi na nag-aksaya ng oras si Chen. Tumalon siya ng mataas at agad na kumuha ng 2 punyal mula sa kanyang inventory, sa isang kisap mata. Nagsimula siyang umiwas sa mga shadow monster, ang bawat galaw ng kanyang mga punyal ay tila isang nagwawalang bahaging bagyo, ang mga halimaw na dati hindi matinag ng great sword ay ngayon ay para na lamang mantikilyang hinihiwa, sa bawat pagbagsak ng isang kalaban, humalingaw ang tunog ng soul points, patunay na tuluyan na silang namamatay. Napangiti si Chen nang mapagtantong epektibo ang kanyang taktika, habang walang humpay ang kanyang paglipol sa mga halimaw, nakaramdam siya ng biglaang pag-atake, agad niya itong nasalag gamit ang punyal, at doon niya napagtanto na ang pakiramdam ay kahawig ng epekto ng kanyang kakayahang touch of death. Nang ituon niya ang tingin sa boss monster, may pamilyar na kaba ang sumiksik sa kanyang isipan, ang mga galaw at kakayahan ng halimaw ay halos eksaktong katulad ng mga nilalang mula sa abyss, may kakayahang magbago ng anyo at gumalaw sa loob ng mga anino, isa itong ganap na shadow beast, subalit wala na siyang panahon upang magmuni-muni, sapagkat muling sumugod ang mga alipores ng boss. Nagpalabas si Chen ng sandamakmak na shadow soldiers upang harangin ang mga humaharang sa kanyang daraanan. Parang isang rumaragasang bagyo, sinalubong ng kanyang hukbo ang mga shadow monster, habang siya naman ay dumiretso sa boss, pinakawalan niya ang mga shadow spike na tumarak sa katawan ng halimaw at pansamantalang pumihil sa paggalaw nito. Sa isang mabilis na hiwa, naputol niya ang 2 paa sa harapan ng boss, gamit ang Godspeed, sunod-sunod at walang habas niya itong tinadtad hanggang sa inakala niyang tapos na ang laban. Ngunit sa isang iglap, biglang lumitaw ang boss sa kanyang likuran. Umatungol ito ng malakas, handang lamunin ng binata, doon napagtanto ni Chen na ang regeneration ng halimaw ay mas mabilis pa kaysa sa kanyang pinakamabilis na pag-atake, agad siyang nagpalit ng estratehiya at binalutan ng anino ang kanyang kamay upang salagin ang paparating na hampas, habang nagtatagisan sila ng lakas, napaisip siya na ang pakikipaglaban sa isang boss na 2 ranggo ang lamang sa kanya ay tunay na mapanganib. Mula sa itaas, tahimik na pinagmamasdan ng Demon Book ang sagupaan, napansin itong patuloy na lumalakas ang star energy ng Shadow Beast, marahil dahil sa fragment na taglay nito, kung magpapatuloy ito, anumang sandali ay maaari nang umangat sa A-rank ang halimaw, at kapag nangyari yun, maaaring hindi na kayanin ni Chen ang laban. Biglang nabasag ang tensyon ng isang hunter ang sumugod at nagawang hiwain ang kamay ng boss monster gamit ang espada, subalit wala rin itong naging epekto, agad na nag-regenerate ang sugat ng halimaw, at sa isang malakas na hampas ay pinatalsik nito ang hunter patungo sa isang malaking bato. Habang nasasaksihan ang nangyari, mabilis na nag-isip si Chen ng solusyon, sinilip niya ang kanyang system at napagtantong hindi pa rin sapat ang kanyang bilis at lakas, kailangan niyang tapusin ang laban sa isang bagsak ang pag-atake, ngunit isang babala ang lumitaw, naabot na niya ang maximum na attribute values para sa kasalukuyang star rank at kinakailangan munang mag-upgrade, hindi niya inakalang may ganitong limitasyon. Wala na siyang oras upang mag-alinlangan, ang hunter ay nasa bingit na ng kamatayan at ang boss ay handa nang pumatay muli. Sa pagmamadali, binuksan ni Chen ang kanyang system window at pinilit gumawa ng desisyon, kahit wala ng panahon upang mag-isip pa ng masinsinan. Agad na pinindot ni Chen ang star rank upgrade, sa mismong sandaling yun, isang napakalakas na puwersa ang biglang sumabog mula sa kanyang katawan, at isang maningning na lilang aura ang pumalibot sa kanyang paligid, nayanig ang buong paligid, at napahinto ang mga halimaw, nagtataka kung saan nagmula ang nakakatakot na kapangyarihang iyon. Mula sa system, sunod-sunod na lumitaw ang mga abiso, tagumpay niyang nabasag ang hangganan at umabot sa C-rank, kasalukuyang nasa unang antas, nabuksan ang limitasyon ng kanyang mga attribute, at pati ang kanyang mga summon ay sumailalim sa matinding pag-upgrade. Ramdam ni Chen ang umaapaw na lakas sa kanyang katawan, ang presensya pa lamang niya ay sapat na upang manginig ang paligid, at maging ang kanyang mga summon beast ay naging mas mabagsik at mas nakakatakot pagmasdan. Wala nang pag-aalinlangan, muling sumugod ang mga shadow beast, ngayon ay may mas matinding bangis at kumpiyansa. Bago pa man makapag-react ang boss monster, agad na pinakawalan ni Chen ang kanyang shadow spike, sa isang kisap mata, tinamaan ang halimaw at naputol ang isa nitong braso, hindi na ito binigyan ng kahit kaunting pagkakataon, sunod-sunod na pinaulanan ni Chen ang kalaban ng walang humpay na mga shadow spike, bawat isa'y nagdadala ng tiyak na kamatayan. Nang halos maubos na ang lakas ng boss monster, nagtangka pa itong tumakas mula sa nagngangalit na si Chen,
Ang dating makapangyarihan at kinatatakutang halimaw ay ngayon nagtatakbo, tinatalo ng takot sa harap ng lakas ng binata, sa isang mabilis at malinis na galaw. Tuluyan nang tinapos ni Chen ang laban, tahimik na nawala na parang usok ang katawan ng boss monster, hudyat ng ganap na tagumpay.